Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa mga ngaral, Kabanata 11, talata 1 hanggang 2. Tapos tatalon po tayo sa may talata 6. Ang sabi po dito, magasik ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapakikinabangan ka pagdating ng araw. Hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo, pagkat di mo matitiyak kung ano ang masamang mangyayari sa mundo. Sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, pagkat di mo tiyak kung alin ang nagbibigay sa iyo ng tagumpay, o kaya'y umasa kang lahat sa iyong pakikinabangan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito mga kapatid, ang ating pong binasa, ito po ay nagtuturo sa atin. Kaya nga sabi ko nga, hindi lang ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin sa espiritual na pamumuhay, kundi ang salita rin ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng kaalaman at karunungan kung paano natin pauunlarin yung ating pong mga buhay. So, alam naman natin na kailangan natin yung tulong ng Diyos, pero siyempre kailangan din natin gumawa. Kaya nga sa ating mga Pilipino, may kasabihan tayo, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Ibig sabihin, may mga bagay tayong dapat gawin at hindi natin pwedeng iasa na lang ang lahat sa Diyos. May parte tayo na dapat nating gawin at ang Diyos naman ay magpro-provide sa atin ng ating pangangailangan, ng puhunan, ng lakas, ng karunungan at kaalaman upang ating may sagawa, 'di ba? Yung pinagagawa ng Diyos at gustong mangyari ng Panginoon. Kasi siya naman talaga nagbibigay ng lahat ng resources na kailangan natin. Kasi ito ay pagsunod din sa kanyang kalooban. Kasi habang nabubuhay tayo dito sa mundo, kailangan natin ng source of income, kailangan natin ng mga bagay din sa mundo ito. Saan tayo kukuha ng pagkain natin, ng dadamitin natin, ng pambabayad natin sa mga bills natin. Kung gusto mo magkaroon ng bahay, anong dapat mong gawin para magkaroon ka ng bahay? So hindi naman dito pwedeng hingi-hingi lang, di ba? Kailangan talaga pagsikapan mo, pagtrabahuan mo, at dito ipinapakita yung pag-i-invest din, 'di ba? Yung kung makahanap ka ng pagkikitaan mo, kaya negosyo, 'di ba? So hindi lang yung nagtatrabaho ka, kundi kung meron kang magagawan mo pa ng paraan na kumita ka, hindi gawin mo. Wala pong masama doon. As long na hindi maapektuhan yung ating relasyon sa Diyos, as long na yung oras, panahon natin sa Panginoon ay hindi natin kinaliligtaan, as long na patuloy tayong ginagamit natin yung mga biyaya na natatanggap din natin sa Panginoon at ibinabalik natin ito sa Diyos at siyempre sa pagtulong doon sa kapwa natin. O hindi lang yung iniisip natin sarili natin, kundi ibinabahagi rin natin, nagiging blessing tayo rin sa iba. So wala kang magiging problema. Ang mahirap doon, kapag may trabaho ka na, tapos may negosyo ka pa, tapos wala ka ng oras, panahon sa Panginoon, doon na talaga nagkakaroon ng problema. Yung iniisip mo na lang yung sarili mo, nagiging makasarili tayo, iniisip na lang natin ay umunlad ng umunlad. Minsan doon tayo napapahamak kasi minsan doon natetempt ang tao na gumawa ng bagay na hindi maganda. Kasi sa kagustuhan minsan ng tao na kumita ng kumita, minsan doon sila na sasaglak sa temptation, di ba? Kaya may ibang tao ay natututong mandaya, manding lang ng kanyang kapwa. Kaso siyempre ang problema diyan kapag ikaw ay nagtatrabaho kaya nagnenegosyo at ganun ang gagawin mo, masisira yung reputasyon mo. Maybe sa umpisa, gagana, magkakaroon ka ng maraming kliyente. Pero pag nakita ng kliyente mo na hindi tapat at medyo mapangnin lang, yung diskarte mo, madaya ka, darating ang time, unti-unti mawawala yung mga customer mo. So ano mangyayari? So hindi magtatagumpay, hindi succeed yung yung negosyo mo o yung career mo, di ba?
Kaya dito makikita natin mga kapatid sa inyo, maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapakikinabagan ka sa pagdating ng araw. So dito kailangan mo munang mag-invest kailangan mo meron kang ilabas, 'di ba? Meron ka dapat puhunan. Sabi doon, yung tinapay mo, pag tinapon mo doon sa karagatan, may mahuhuli ka siyempre na isda. So kailangan meron kang pain, meron kang sabi nga, yung pang-invest, di ba? Meron kang puhunan na kailangan mo munang ibigay, di ba? Meron kang bagay na ilalabas din sa'yo, hindi pwede yung nawala. Mayroon kasi yung yung gusto mo lang yumaman, gusto mong kumita, pero wala kang nilalabas, no? May mga ganyan ngayon, maraming scam na ganyan, di ba? Yung sasabihin sa'yo, wala kang puhunan, no? Ganito, tapos kikita ka ng malaki. Diba? Siyempre, maganda sa pandinig kasi siyempre ano ba naman yan, no? Walang ilalabas, sabi niya, wala kang ilalabas na pera. Kung meron man, maliit lang na porsyento, yung laway lang. No? Pwede naman yun, yung parang mga buy and sell, no? Maghanap ka lang ng kunyari may magbebenta na ganito, ikaw ka lang, yung parang bridge ka lang, no? Laway lang yung yung puhunan mo, no? Pero mostly kapag talagang nagbi-business ka, meron ka talagang ilalabas. Siyempre kasi yan at least meron kang siguradong na source of income, no? Kasi minsan pag sa trabaho, pwede ka kasing matanggal no? Kaya ako dalawa yung trabaho ko, no? Dalawa yung full-time ko dito sa nursing home at yung isa ay sa George Brown, no? Pareho silang full-time. Pero at least doon sa may second job ko, talagang permanent kasi yun no? Direct yung hiring sa akin doon. Pero yung dito sa nursing home kasi through agency, so depende no kapag yung building ay nag-renew ng contract, no? Nag-renew ng contract doon sa company namin, edi tuloy-tuloy yung trabaho dito. Pero yung sa second job ko, direct kasi, no? So mas secure yun doon. So, siyempre, kapag yung trabaho mo lang yung titignan mo at wala ka talaga yung investment, pag nawala na yung trabaho mo, edi wala na rin, di ba? wala kang backup yung tawag doon, no? Kasi makikita mo naman may mga tao talaga na yung set ng mind nila ay talagang mag-invest, no? Kasi tayong mga Pilipino, mostly kasi talaga sa atin is yung mindset natin is parang magtrabaho lang, di ba? Maging worker. Pero sa ibang mga lahi na talaga yung isip nila na para umunlad, no? Kung gusto mo talaga umunlad yung buhay mo, kailangan ka ng business, di ba? Pero dito may kita natin mga kapatid, sabi dito, hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo natitiyak kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. So kailangan kasi meron ka rin yung preparation mo Kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo, no? Kaya kailangan may mga savings ka, may mga plans ka, no? Kaya benefit plans mo, kaya kung dito may EI ka, o kaya kung di mo biglaan, no? Bigla kang kinuha ni Lord. Pero at least meron ka ng na plan, no? Ano nga tawag doon? Burial plan. Basta sa mo, no? Life insurance mo, di ba? At least hindi naman problema yung mga naiwan mo. Kompleto na yung susuotin mo, yung higaan mo at ipaglilibingan mo, no? So, bakit yan Kasi hindi mo naman talaga alam kung ano mangyayaring kasama, ano mangyayari sa kinabukasan. Kaya napakahalaga rin na talaga nagpre-prepare tayo. Ganun naman talaga ang dapat na naglilingkod ang bawat tao. Hindi lang naman naglilingkod sa Diyos, bawat tao ay dapat talaga nag-prepare, no? Piniprepare din natin yung kinabukasan. Huwag na nating isipin kung ano yung ngayon. Kasi nga hindi mo alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Kaya kailangan pinaghahandaan din yan, di ba? Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Kung gusto mong magpatayo ng tore, upuan mo muna, titignan mo, tatantyahin mo kung yung budget mo ay kaya magpatayo ng tore, di ba? Baka maya puro lang poste. hindi makita yung tore, di ba?
So ibig sabihin doon, talagang titignan mo rin, no? Titignan mo kung kakasya o hindi. Hindi pwede yung bahala na kung anong mangyari sa kinabukasan. So hindi pwede yung mga kapatid. Sabi nga doon sa may verse 6, sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi. Pagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay o kaya'y umasa kang lahat ay iyong pakikinabangan. Diba? Kasi natural naman talaga yung pag nagtatanim ka, hindi naman lahat ng binhi na tinanim mo ay talagang tutubo. Meron talaga dyan na hindi. Kaya nga may kita mo yung mga nagbi-business, hindi naman minsan based na rin dun sa kanilang mga testimony. Ilang beses din silang na-fail, no, sa mga negosyo na pinasukan nila hanggang nakuha nila yung tamang negosyo na bagay talaga sa kanila, 'di ba? Yung na tinakda para sa kanila upang umasenso, no, para guminhawa at magtagumpay sa buhay, no? Kaya ganun talaga sa buhay, mga kapatid. Pero siyempre sa mga ganyan, pag mag-i-invest ka, kailangan, mga kapatid, maganda ugali mo, 'di ba? Kasi pag masama ugali mo, hindi pwede sa isang negosyante, mga kapatid, na masama ugali, 'di ba? Kasi pag masama ugali mo, wag kang magnenegosyo pag masama ugali mo. Kasi hindi talaga magtatagumpay, no? Hindi talaga magtatagal yung negosyo mo. So, may kita natin, may mga tao naman na yung credibility nila, kaya nga pangalan pa lang, kaya minsan tayo mo may mga signature na mga brand, ang mamahal, pangalan pa lang, ano na mostly yun ang binabayaran mo, yung pangalan nila, no? Kasi bakit? Kasi pag yung pangalan mismo, kasi kapag may integrity na, alam mong matibay. 'Di ba? Pag sa mga appliances, pag sinabi mong made in Japan, 'di ba? Alam mong mahusay, maganda kasi made in Japan, 'di ba? Pag sinabi yung kunyari sa atin naman sa Pilipinas, lalaban naman, 'di ba? May naman, may potential. Kaso minsan kasi pag nakukurap minsan, 'di ba? Pag hinaluan ng pagkatuso, kasi minsan nagiging substandard yung nangyayari, 'di ba? Para lang makatipid, no? May mga tao naman kasi gusto magtipid tapos naghahanap ng quality. So siyempre, kung gusto mo ng quality, dapat handa ka ring magbayad, 'di ba? Yan ang mahirap sa mga tao, 'di ba? Yung naghahanap ng quality pero ayaw namang gumastos. So siyempre napakalaga yun, yung katapatan, yung honesty, 'di ba? Kailangan tapat ka dun sa business mo. Kung sa kiluhan, pag isang kilo, hindi pwede na nabawasan ng isang guhit, no? Sabi mo, isang guhit lang naman yan, napakaano naman ninyo. Ay hindi, kasi yan dapat kung isang kilo, kasi isang kilo yung binayaran sa iyo, no? So kahit sabi mo pang isang guhit ang nagkulang, tama, sakto yung bayad na binigay sa iyo, no? Binayaran ka para sa isang kilo, tapos sa iyo kulang ng isang guhit, no? Hindi natin pwede sabihin maliit lang yung kinulang niya, 'di ba? Kung kulang ng isang guhit, pati balik mo yung sobra sa binayad niya, 'di ba? Napakalaga 'yon. Siyempre pag ganun din, pag nag-iinvest ka, kailangan din yung pagtitiyaga. Kasi nga sabi, hindi naman lahat ng business mo o tinatanim mo ay nabubuhay, 'di ba? Talagang siyempre pag first time o bago lang yung negosyo mo, talagang naman yan, hindi ka mag-expect na tagumpay agad, kaya kailangan may backup ka rin na pera, kasi bakit? Baka mamaya pag na-backup po kahit mga kalahating taon, di ba? Kasi baka mamaya hindi magtagumpay, edi wala kang pambayad sa mga tao mo, o sa production mo, sa permit mo, o whatever pa na mga babayarin. So kailangan may pondo rin. Di ba? Kailangan magtiyaga ka talaga. Kahit naman sa trabaho, pag wala kang tiyaga sa trabaho, hindi ka rin magtatagal sa trabaho, How much more sa negosyo? Kasi ano mo yan, shoulder mo lahat, lalo ikaw yung may-ari, di ba? Kung nagtatrabaho ka lang, yung pinoproblema mo lang yung gagawin mo, yung trabaho mo, di ba? Pero kung ikaw yung may-ari, buong operasyon ng negosyo mo, yun ang iniisip mo, yun ang pasan-pasan mo. Diba? Napakahalaga talaga kasi yun, mga kapatid.
Kaya siyempre pag tingnan mo yung mga taong nakapundar na ng kanilang reputasyon, pangalan pa lang nila, ano mo na may tiwala na agad yung tao no? Pangalan pa lang may tiwala na Kasi alam nila may credibility na 'di ba? So dito may kita natin mga kapatid na sa buhay natin, tinuturuan tayo ng Panginoon paano paunlarin yung buhay po natin. Ang pinaka main ano naman talaga dito sa pag-unlad natin, uunlad tayo na sa pamamagitan ng ating pagsisikap no na maging tapat tayo, maging honest tayo sa ating mga kung may business ka man, 'di ba? Huwag kang mandadaya. Kasi minsan pag tingnan mo sa mga market, 'di ba, yung mga isda, iba-iba yung kulay ng kanilang ng mga ilawan, 'di ba? Iba medyo madilim. O kaya kulay blue o something, no, para lang magmukhang fresh yung isda nila, 'di ba? So lahat na lang ng pandaraya ginagawa ng iba. Pero syempre, bandang huli, pagsisisihan mo rin, no? In the long run, ikaw rin yung mawawalan, no? Kaya dito tinuturuan talaga tayo ng Panginoon, no, na hindi lang sa spiritual na mga bagay kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay dapat iniisip din natin. Nagpre-prepare din po tayo mga kapatid. At syempre, wag natin gagamitin yung ano natin, yung kunyari, kung nasa kapangyarihan ka, gagamitin mo yung kapangyarihan mo para sa negosyo mo. So hindi rin maganda 'yon, no? Yung posisyon mo o kaya yung paglilingkod mo sa Panginoon, hindi pwede 'yon, no? Na sa paglilingkod natin sa Panginoon ay ginagawa nating negosyo yung paglilingkod. 'Di ba? Yung pupunta ka ng outreach, dala mo yung negosyo mo. 'Di ba? May may isang kapatiran nga sabi ano ba naman yung yung nasaan dito? Dala-dala niya yung produkto niya. 'Di ba? So, hindi ba pwede na sa ibang araw niya na lang dalhin, no? Kaya i-promote yung negosyo niya, hindi yung araw mismo ng mission niya, dala-dala niya, no? So hindi po maganda rin yung mga kapatid, 'di ba? Dapat marunong tayong ihiwalay yung kung meron tayong personal na business tsaka yung paglilingkod. Sineseparate yan mga kapatid. Yeah? Kunyari, yung problema mo sa kumpanya mo, wag mo dadalhin sa loob ng bahay mo. Tapos yung problema mo sa loob ng bahay mo, wag mo dadalhin doon sa pinagtatrabuhan mo. So alam mo dapat yung boundary, alam mo dapat na sandali nasa bahay to, no? Dapat ang pag-usapan dito yung mga bagay na pangpamilya, no? Hindi yung problema mo kung anong problema mo sa kumpanya nyo o kaya sa negosyo sa negosyo mo, 'di ba? Ganun din, no? Dapat marunong tayong i-separate, 'di ba? Hindi dapat natin pinaghahalo yung paglilingkod saka yung business natin, no? 'Di ba? Hindi masama 'yun, hindi masama po yung business, basta wag lang nating dadalhin, no, sa mission natin, no, yung araw mismo ng mission, no. Kasi mapupulaan talaga, no, tayo diyan mga kapatid. Baka imbes na mag-pray over tayo, di ba? Minsan na nadadala yung negosyo ba? Di ba? Pagtapos mo pray over, ito sis, para mas maging effective, no? Mas lalo kang gumaling. So, nakikita nyo, no? So, tayo kasi dapat, pag pray over mo, sa pangalan ni Jesus, diba? Magaling na. Talagang i-claim natin na magaling na. Mas powerful yun, no? Huwag na nating sasabayan pa na kung gusto natin na mas lalong, no? May ganun pa no? Parang, ang dating ngayon, parang mahina yung yung pananampalataya, mahina yung prayer, no? Kailangan dagdagan, no? Ganun. Yeah. So, yun lang mga kapatid, no? Tandaan natin, ang Diyos ang nagbibigay ng puhunan, siya nagbibigay ng lahat ng resources na kailangan natin. At dapat, kapag tayo rin ang pinagpapala, ibinabalik natin ito sa Panginoon. At ang nakikinabang, hindi lang tayo dapat, kundi mas marami ang nakikinabang. 'Di ba? Na nababahagian, siyempre pag may negosyo ka, marami yung magkakaroon ng trabaho. At siyempre pag may mga tauhan ka na, huwag mo namang baratin, 'di ba?
baka mamaya binabarat natin, di ba? So hindi rin maganda 'yon, no? Naturingan tayong Kristiyano, mananampalataya ng Panginoon, pero binabarat naman natin yung mga empleyado natin. So anong mangyayari nun? Wala rin magtatagal sa iyo at hindi mo makukuha yung loyalty ng tao, di ba? So yun lamang mga kapatid, at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat.